Ng gabi mga kaigsuonan. Sinsa na mas kong tingog kay maragwa pagkunayo. Atong hisgutan karon bahin sa nagsingabot nga kasaulugan sa kalag-kalag o sa mga patay. Base sa Biblia, unsa man gyay tinuod? Diba nagingon ang Ginoo nga walay pulos o kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, kaya ang ilang gisunod mga balaod sa tao. Diba daghan mga balaod ron nga himo sa simbahan pero dili naghimo ana ang Dios. Mo na giingon ingon sa Ginoo, kawang lang ilang pagampo kanako, ang ilang gisunod mga kasuguan sa tao. Bahin sa mga patay, kanang mamatay na gani ng tao, di na naangay nimong istorbohon, di na nimo angay hisgutan, kay kung imo pa istoryahon at tuon mo na sa iyang lubnganan, istoryahon nimo na madunggan kag demonyo ana, mo na mo tubag nimo di dahil lang kag duol sa pare dayon kay imong pamisahan. Kwarta na. Ingon din ang pare o kinahanglan din na pamisahan kay ang kalagan na pa na nahimutang. Di atong basahan ba sa Ecclesiastes 9:5-6. Nya kay wala may Ecclesiastes ani kay New Testament man ni. Dara. Nawalan kay according kisuwat. Pero dili ni ako ha. Ang Ginoo man nagstorya ni, kung malain mo ani nga natamaan mo ani na nagsunod mo sa kasuguan nga wala gisugo sa Ginoo. Ug masuko mo aning istorya haron nga nahibaw mo, adto mo nasuko sa Ginoo. Ecclesiastes kapitulo 9:5-6. Ang mga buhi nasayod nga mga matay sila. Kay bawta kita mga buhi sayod ta nga mga matay yuta. Apan ang mga patay wala nay mahibaluan bisan unsa. Wala na sila mapaabot nga ganti, kalimtan na sila sa hingpit. Mao na ang mga patay. So kay bawo kita nga mga buhi, mamatay kita padung ta mamatay. Ang mga patay sad muna yun nga wala na tayo labot sa kalibutan sa mga patay. Kaya mga patay sa doa sa na labot sa kalibutan sa mga buhi. Ni kalimtan na sila sa hingpit. Natapos uban kanila ang tanan nilang gugma. So naam sila mga gugma pero natapos na pagkamatay nila. Impas tanang utang. Ito pa yun na. Natapos apil ang kasilag o kaibog. Dili na sila makaapil sa kalihukan ni ining kalibutana. So wala na gina sila labot kay kaloy ana. Ang mga kinulukoy pang mga istorya ba. So ito na nahibawan na kanang mga patay wala na kahibaw sa unsa pay mga gipangbuhat sa mga tao sa kalibutang buhi. Kita sa mga buhi nahibaw sa nga padulong sa dana mamatay. Mga atong paningkamutan nga mintas buhi pa ta nga gwapo ang atong papel o libro. Pagkahuman nato nila kalimti sa hingpit. Diba? Mo nang atong bantayan nga nagampo ta sa Ginoo nga nagsunod ta sa balaod sa mga tao. Diba? Parehan nang ampo ka Ginoo niya asa ka
asa imong nahuna layo ra kayo mga focus mo panamo uban nga daghang kay gibawal sa Ginoo nga gisunod sa mga tao, pero ang sa mga tao mopalusot ba kay mga bright ang mga tao ron. Padayon na sa Deuteronomio 18:10. Wala man dire lang sa ta. Sa Deuteronomio kapitulo 18 bersikulo 10. Ayaw ihalad ang inyong mga anak pinaagi sa pagsunog. Sa nitong panahon sa mga diho pa, dunay mga panghitabo nga ang ilang mga anak ilang gidauban kay nagtuo sila nga kay mutan sila sa Ginoo. Ilang gidauban. Manigingon diri. Ayaw ninyo ihalad ang inyong mga anak pinaagi sa pagsunog. Ayaw kamo pagsundog sa mga patutuo o sa mga diwata. Daghan bang mga tao ron nga tuoan ang mga gahom-gahom o sa mga mananag-an o mga salamangkiro. Apay nang gawas ron sa Facebook nga mananambal kuno daghan kay mga lanan, apay mga picture sa mga santos, pero una to ka ng mga santos hinimor sa nasa Ginoo. Nya patay na po na sila karon. Moray santos ron nga buhi kanara si Santo Cristo, pero wala na nag-ingon nga kanang rebulto niya ampuin na diha na ludhi, wala nagsugo ang Ginoo na. Karon padayon ta sa Job 7 kapitulo 7 bersikulo 9 hangtod sa 10. Igsumpay siya. Sama nga ang panganod mahanaw ang tao nga manaog ngadto sa Siyol, kanang Siyol lubnganan sa yuta. Dili na gayud mo balik mo nga ayaw na ninyo disturbuhan na nga matay na sa kung ginaingon pa nga kanang mga tao nga patay na wala na kalibutan, wala na pakialam sa kalibutan sa mga buhi, kay ang mga patay kalimtan na sa ingpit ug ang mga buhi nihibaw nga padong sa sila mamatay. Dili na sila mapauli ngadto sa ilang balay ug ang iyang dapit dili na makaila kaniya. Labi tamingon nga kani ini kamatay na bantay-bantay na ng mga 3 days paramdam ra ba ng pauli na kay unya pa na makadawat siyang kamatayon nigabot sa 40. Ay magtuwa na paigi nakasulat sa Biblia na kamo lang kay kung magtutuogon mo madungog mo sa demonyo lagi na magparamdam. Una nga di mo sugot ang Ginoo nang makikistorya mo sa mga patay kay ang demonyo kung mutubag ana niya pasalaag ka ba. Di sumbong mo sa pare kay nagkondinar ko ng kalag misahan po na dito kwarta na dayon. Tayo mahimo na kay nag-offer man tas pare. Ay sumpay sa Job 12:10. Ingon siya, ang Dios mo ay nagtudlo kanila og nagiya sa ilang panginabuhi. Ang kinabuhi sa tagsa-tagsa ka tawo anaa sa iyang kamot. So itong hibaw-an nga ang tanang mga tao ang kinabuhi tuwa sa Dios. So sabi tanang ikaw kay daghang kay mga manok diha kanang kinabuhi sa mga manok na ana nimo nahutog ihaw diha oy magbuot nimo mura sad na sa Dios kita ihatang mga
hinimo. San pag isa ka bagyo, isa ka linog, pila ka milyon namatay, huwag mo basol niya kay yahaman to. Muna nga sa kamayo ang Diyos. Angay na to nga sa utang kabubuton lang ba? Ayaw mo ninyo ang Diyos, daghan kayong bawal sa tinuod nga iglesia. Pero ito sa unahon, ang tanang gihimo sa Diyos nga mga bawal, wala nagdaot sa mga tao, kundi nagpatulid sa mga tao. Bisan din sa kasada na yung mga rules din na no entry. Kung imo na supakon, posible jud kang madakpan ka diya. Pero kung musunod jud ka sa mga rules, no right turn, di ka mo right turn, safety jud ka. No na ilang rules nga aron safety ka sa imong padulungan. Sunod ka sa patakaran. Kaya yung one way nya musugat ka, di tabangan kag bangga. No sana sa balaod sa Dios. Balaod sa Dios bisan ingnon nimo lang nga kanang bawal ka mapatay. Imo nang buhaton, wala o juga kay madakpan man ka, mabawasan pa ka, patay pa ka. Tanang mga balaod sa Dios dunay purpose nga pahilo na nimo nga safety ang imong kinabuhi. Muna nga dinhi ang Dios mo nagtudlo kanila o naggiya sa ilang panginabuhi. Ang kinabuhi sa tagsa-tagsa ka tawo anaa sa iyang kamot. Ayaw na nagdisturbuha ang mga patay kay ang kinabuhi at balik na sa kamot sa Dios. Di na nimo pwedeng papaulion. O ano makauli na, paabot na lang na sila sa paghukom. Nahilang dugang sa Ecclesiastes 12:7. Unya mo pauli sa abog ang atong lawas, ug ang atong espiritu mo pauli sa Dios nga mo'y naghatag nini kanato. Mo na atong timan-an. Kita hinimo ta sa Dios sa ilang larawan. Diba nang ingon siya sa Genesis 1:26, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. So, lalangin natin. Doon sila nag-istorya. Yang ka-istorya, yung anak nga si Jesucristo. So, paghimo niya sa tao, ang bangag sa atong ilong, oy, gihatagan og kinabuhi. Muna nga bisag miingon para mga scientist nga mineral o oxygen ang nagbuhi sa tao, di na mao. Kaya nga naman ang ospital na ay mineral kana dextrose nasa oxygen, pero pagkuhaon na sa Ginoo patay gina sa pagpandatugan mga oxygen. Tungod kay ang tao nabuhi gid siya sa espiritu. Muna atong naon nga atong tubangan og dakong mga isang utang kabubuton sa Dios. Kay ganito mo for example nga naamoy espiritu nga gihimo mo pagkataong loob sa imong kinahanglan, di ba? Bisan magsakit ka, istoryahon ng imong kaugalingon, nauna lang nimo. Di ba nag-istorya mo sa imong kaugalingon nga wa kay gibati sa imong paminaw, abti kayo imong nauna, parang batan-on pa kayo ang imong nauna. Pero ang imong lawas nga gikan sa yuta, gikan sa abog, maoray mabati og kaluya. Ang imong espiritu magkaanam og
kakusog o power tungod kay gikan siya sa Dios. Ang ato ang lawas padung sa pagkaluya. San pa ka na mga tiguang pangutanon nyo na ang ilahang nahuna, di ba? Naapa na sa mga 20 kapin lang edad. Pero ang lawas nila, di na sa pwede mulukso. Kaya marang mapilo na. Una ang kagamhanan sa Diyos. O karon, ito na ning tapuson sa pahayag 20 versikulo 12. Diri na nato basahan. Nana ni diri. Naray. Ingon diri sa 12, ug nakita ko ang mga patay, inila og dili inila, nga nagbarog atubangan sa trono. Gibukad ang mga libro ug may lain pagayong librong gibukad, nga mao ang libro sa kinabuhi. Gihukman ang mga patay sumala sa ilang binuhatan nga naisulat sa mga libro. So kanang inyong paampo kalag-kalag unsa para diha siyam ka gabi 40 ka ika 40 wala na nay mahimo kay katong namatay na unsa iyang binuhatan sa buhi pa, mao na to basihan sa Ginoo. Nya kay ba mo sa Ginoo dito sa taas ang maghuhukom dito, dili para sa atong gobernador nga pag naay under the table absuelto na ka dito. Walay butangan tip dito, di ka pwede mahatag og tip dito para ka ma-excuse. Unsa imong binuhatan, mao dyan na basihan. Kung daotan ka, pasensya dyo ka. Karon mintas buhi pa ta. Maning kamot nga may sulat atong libro nindot ng pagkasulat kay kanang tanan. Pahinumduman ka anak dito sa paghukom sa imong gibuhat ug maayo ba tungod kay wa nagkulang ang Dios pagpahimangno sa tanang maayo sa iyang mga anak. Dini na lang taman. Enjoy sa All Souls Day sa Katoliko pa. Pero naghimuan ng All Souls Day kalag-kalag si Adilo o si Adilo ron dili na ingon nga Ginoo hinimo or Manila para kuno nga base para na mausa ang tanang patay ba para ang pare di matagbaw da wara-warag panglakaw og misa dito ra ka usahon ra balaod na sa tao di man na sa balaod sa Ginoo mo na nga tuo ka Ginoo nya ang balaod sa tao imong gisunod yapon ka. Yun na kagabi na. Salamat sa Diyos. Sa Diyos ang pinakamataas na pagpupuri at ang lahat ng karangalan magpakailanman. Amen.